Kamusta? Ako si Isay mula sa medico.ph at sa episode na ito, pag-uusapan natin ng isang bagay na natural pero madalas kinahihiyang pag-usapan, ang amoy ng ari o vaginal odor. Ang totoo, lahat ng babae ay may sariling natural na amoy at kadalasan, normal lang ito. Nagbabago ito depende sa maraming bagay tulad ng menstrual cycle, pagkain at maging ang stress. Pero may mga pagkakataon din na ang pagbabago sa amoy ay maaaring senyales ng kondisyon na kailangan ng pansin. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang maituturing na normal na vaginal odor, kailan ito nagiging abnormal, at ano ang mga dapat gawin kung mapansin mong may hindi karaniwang amoy. Layunin nating magbigay linaw, hindi ang manak, para mas maunawaan mo ang sarili mong katawan at mas maalagaan ito ng maayos. Mga normal na amoy ng puwerta. Bago tayo mag-alala tungkol sa amoy ng ari, mahalagang malaman kung ano ang maituturing na normal at hindi. Ang natural na amoy ng puwerta ay nag-iiba depende sa araw, sa aktibidades at sa kalagayan ng katawan. Hindi ito pare-pareho sa lahat ng babae at hindi rin ito eksaktong pareho araw-araw. Narito ang ilan sa mga karaniwang uri ng amoy na normal at hindi dapat ikabahala. Number 1. Medyo maasim o mafermento. Karaniwan itong amoy na parang sourdough bread o yogurt. At ito ay dahil sa tinatawag na lactobacilli, ang good bacteria na tumutulong magpanatili ng tamang pH level ng ari. Number 2. Medyo metallic o parang tanso. Madalas itong nararamdaman kapag may regla dahil sa presensya ng dugo na may iron. Pwede rin itong mangyari matapos makipagtalik, lalo na kung may konting pagdurugo. Number 3. Bahagyang matamis o parang molasses. Minsan ay may parang matamis na amoy ang ari. Normal din ito at kadalasang bahagi lang na natural na pagbabago sa pH ng katawan. Number 4. Amoy pawis o parang anghit. Dahil may sweat glands din sa paligid ng puwerta, natural lang na minsan ay may amoy na kahawig ng sa kilikili. Mas napapansin ito kapag pagod ka, stressed o bagong galing sa ehersisyo. Number 5. Amoy ihi o kemikal. Kung minsan, maaaring amoy bleach o ammonia ang puwerta lalo na kung may naiwang ihi sa balat o kung kulang ka sa tubig. Kapag dehydrated ang katawan, mas malakas ang amoy ng ihi sa ari ng babae. Lahat ng ito ay bahagi ng natural ecosystem ng katawan mo. Hanggat hindi ito sinasamahan ng pangangati, kakaibang discharge o masangsang na amoy, walang dapat ipag-alala. Pero paano kung ang amoy ay mas matindi, mas tumatagal, o parang may kaakibat na ibang sintomas? Hindi normal na amoy sa puwerta. Hindi lahat ng amoy ay normal. Kapag matindi, matagal o masangsang ang amoy, lalo na kung parang bulok na isda, maaaring senyales na ito ay isang kondisyon sa kalusugan. Narito ang ilang posibleng dahilan ng hindi normal na amoy sa ari. Number 1. Bacterial vaginosis o BV. Ito ang pinakakaraniwang sanhi ng amoy na parang isda. Nangyayari ito kapag nawala ang balanse ng good at bad bacteria sa ari ng babae. Bukod sa amoy, may kasama rin itong gray o maputing likido na tumatagas mula sa puwerta at minsan ay nagdudulot rin ng pangangati. 2. Trichomoniasis. Ito ay isang sexually transmitted infection o STI na galing sa parasitikong maaaring mabuhay sa puwerta. Ang amoy ay maaaring parang malansa pero mas matapang at may kasama ring dilaw o berdeng discharge. Hindi ito laging may sintomas kaya kung may duda ang babae, magpatingin agad sa iyong doktor. 3. Nakalimutang tampon. Mas karaniwan ito sa akala natin. Kung may naiwang tampon sa loob ng ilang araw, maaaring maglabas ito ng napakabaho at bulok na amoy, parang nabulok na karne. Dapat patanggal ito agad, pero kung nahirapan kang alisin ito, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa health provider. Rectovaginal fistula. Isa itong bihirang kondisyon kung saan may butas sa pagitan ng kanal ng puwet at ari, kaya tumatagas ang dumi at utot papunta sa puwerta. Karaniwang mararanasan na sintomas ay ang amoy ng tae sa puwerta at masangsang na likido. Number 5. Cancer sa matres o cervix. Hindi ito karaniwan, pero may mga kaso ng malakas at masangsang na discharge na dulot ng cervical o vaginal cancer. Maging alisto, lalo na kung may kasamang pagdurugo na walang kinalaman sa regla. Kapag may napapansin kang amoy na hindi mo dating naaamoy, lalo na kung may kasamang pangangati, discharge, hapdi o pagdurugo, huwag na pong patagalin. Mas mabuting magpatingin sa isang OBGYN o health provider para makasiguro. Pagsusuri, lunas at pag-iwas sa mabahong puwerta. Kapag may hindi normal na amoy sa ari, hindi dapat manghula o ipagsawalang bahala. May mga paraan ng mga health professional para malaman kung ano talaga ang nagdudulot na masangsang na amoy. Kung magpapatingin sa doktor, karaniwang ginagawa nila ang mga sumusunod. Tatanungin ka tungkol sa sintomas mo at medical history. Gagawa sila ng pelvic exam para makita ang kalagayan ng ari at cervix. Kukuha sila ng sample discharge para makita kung may infection. Susukatin din ang pH level ng puwerta para makita kung balanse ang bakterya. Kung ang amoy ay dulot ng bacterial infection tulad ng BV o trichomoniasis,
Maaaring magreseta ang doktor ng antibiotic. Depende sa kaso, ito ay maaaring metronidazole, clindamycin, cynidazole. Maaaring inumin o ipahid depende sa klase ng gamot at kung anong kondisyon ang tinutugunan. Huwag basta-basta bibili ng gamot sa botika nang walang reseta dahil ito ay delikado at maaaring makapagpalala sa iyong kalagayan. Tiyaking inireseta ng isang OB-gynecologist ng gamot at gamitin na sa dosage na itinakda ng iyong doktor. Habang madami ang gamot sa karaniwang sanhi na mabagong puwerta, pinakamainam pa rin na ito ay iwasan. Maraming pwedeng gawin para hindi mangyari ang masangsang na amoy na dulot ng infection. Narito ang ilang tips para mapanatiling malusog ang vaginal flora at maiwasan ang hindi ka nais-nais na amoy. Number 1. Panatilihing malinis ang ari pero huwag sobra. Gamitin lang ang maligamgam na tubig at mild unscented soap sa labas ng ari. Hindi kailangang sabunin ang loob ng puwerta dahil self-cleaning na ito. Ang labis na paglilinis ay maaaring pumatay sa good bacteria ng ari at makasira sa balanse ng natural na mikrobyo. 2. Iwasan ang pagdodouche. Akala ng iba nakakalinis ito pero ang totoo, sinisira nito ang natural na balanse ng bakterya sa loob at maaari magdulot ng mas malalang infection. 3. Palit agad ng basang damit o pati. Kapag pinagpapawisan ka o galing sa swimming, huwag hayaang magtagal kang nakasuot ng basa o tight na damit. 4. Uminom ng sapat na tubig. Kung dehydrated ka, mas malakas ang amoy ng ihi at pwedeng makaapekto sa paligid ng ari. 5. Gumamit ng proteksyon tuwing nakikipagtalik. Ang condoms ay hindi lang pang-iwas sa STI, nakakatulong din ito para mapanatiling stable ang vaginal pH. 6. Iwasan ang casual sex at maraming sex partner. Mas madaling ma-expose ang babae sa bad bacteria na nagdudulot ng mabahong amoy sa ari kung hindi lamang isa ang regular na katalik. Kung aktibok ng kipagtalik ang babae, mas magandang limitahan sa isang malinis na partner ang mga aktibidades. Ang simpleng pag-aalaga sa katawan at pagpansin sa mga pagbabago ay malaking tulong para maiwasan ang pagkakaroon ng masangsang na amoy sa ari. Kung makakaranas man ng kalagayang ito, huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor upang malapatan ang tamang lunas. Muli po, ito si Isay ng Medico.ph nagsasabing stay happy, stay healthy, at see you sa susunod na episode.